Sabi ko, parang wala akong karapatang mapagod. Kasi ako may ampun ako. Ganon. Kahit yung nakarang linggo, dinilagnat ako, nagtrangkaso ako. Parang wala akong karapatang trangkasuhin, no? Sabi ko kasi may pinapakain ako, sino maghahatid ng pagkain, no? Nagdadasal na lang ako. Kaya kung minsan, umaga, gabi, nagdurosaryo ako. Nag-iisip na lang ako ng ganyan. Wala na ang Panginoon. Kung ano man mangyari sa anak ko, hindi naman namin makita. Parang nawala na ako ng pag-asa. Baka kung meron na napapaslang na tao dyan, baka yun na nga anak ko, yun naiyak na naman ako. Kukumpirmahin muna namin kung ang ipinanawagan nga naming larawan ay ang nawawala nilang anak. Maya-maya lang. Huling nakita noong February 2003, si Lolo Oo. Sana'y muli kang Bago lumarga sa trabaho, nakagawian na ni Liberty na dumaan sa abandonadong gusaling ito. Bitbit ang supot ng kanin at ulam, dinadala niya ang kanyang sustento sa kinukup-kup niyang matanda. Ba't niyo po ginagawa yun kay tatay? Wala lang, parang ano ko lang siya, yung parang ampon, ganon. Parang ano lang, kamag-anak din, pero magtatanong sila kung sino, hindi ko nga siya kilala. Kwento ni Liberty, Nobyembre pa nung nakaraang taon nung nakita niyang matanda na tila wala sa sarili. Kasi nga wala siyang kamag-anak, iniisip ko na yun, wala siyang kamag-anak na malapit. Baka ako na ano siya, naglakad, hindi na siya marunong umuwi, bumalik. Sinubukan ni Liberty na kausapin ang matanda. Ang kaso, Puro lang tango kasi. Puro lang siya ganun. Kahit sa ang lugar ko sa babanggitin, oo, ang sasagot eh. O paano ko siya maihatid? dahil dito, binansagan na lang niya ang matanda na Lolo Oo. Ang abandonadong kwartong ito, 3-in-1 para kay Lolo Oo. Tulugan, kainan at palikuran. Yan, pinadugdung-dugtong ko yan. Sabi ko sa kanya, ilatag niya ito, tapos dito siya humiga. Hindi man daw mabanggit ng matanda ang eksaktong tirahan nila. Kita naman daw sa mga mata nito ang kagustuhang makauwi na sa sarili niyang pamilya. Si Liberty, kahit pagod sa pagganap ng tungkulin ng isang ina sa sarili niyang pamilya, kailanman hindi niya pinabayaan ang inako niyang responsibilidad. Sabi ko, parang wala akong karapatang mapagod. Kasi ako may ampun ako. Ganon. Kahit yung nakarang linggo, dinilagnat ako, nagtrangkaso ako. Parang wala akong karapatang trangkasuhin, no? Sabi ko kasi may pinapakain ako, sino maghahatid ng pagkain, no? Napamahal na raw kasi sa kanya ang matanda. Pero alam din niyang ang pinakatulong na maibibigay niya talaga kay Lolo Oo ang maibalik siya sa kanyang pamilya. Kaya hindi na nagdalawang isip si Liberty na ipapanawagan ang larawan ng kanyang ampon sa aming programa. Si Lolo Oo, tinatayang 55 years old, matangos ang ilong at kayumanggi. Matapos umere ang larawan ni Lolo Oo, agad na dumulog sa aming tanggapan ang mag-asawang Lola Emiliana at Lolo Esteban. Napanood daw kasi ng kanilang kamag-anak na inilabas nga sa aming palatuntunan ang di umano'y larawan ng kanilang anak na mahigit 6 na buwan nang nawawala, si Armando, 53 years old. Ayon sa dalawang matanda, ulirang anak daw si Armando. Ngunit nagkadiferensya raw ang pag-iisip nito nung nalulung ito sa masamang bisyo. Kwento ng mag-asawa, Nobyembre pa raw ng nakaraang taon nang walang paalam na lumabas ng bahay ang anak nilang si Armando. Kakangala ako kung bakit siya kusang umalis. Pili na lang sa bahay namin. At dahil may kapansanan ito sa pag-iisip, agad nila itong hinanap. Pero hindi na raw nila nakita ni dulo ng daliri nito. Sa panahong ginawa na raw nila ang lahat pero hindi pa rin nila natagpuan ang anak, pananampalataya na lang
ang kanilang huling baraha. Nagdadasal na lang ako. Kaya kung minsan, umaga, gabi, nag-urosaryo ako. Nag-iisip na lang ako ng ganyan. Wala na ang Panginoon. Kung ano man mangyari sa anak ko, hindi naman namin makita eh. Nabubuwalan na nga sila ng pag-asa. Mabilis pa nilang pinapapasok ang mga masasamang pangitain na kumakatok sa kanilang isipan. Parang nawalan ako ng pag-asa. Baka kung meron na napapaslang na tao dyan, baka yun na nga anak ko, yun naiyak na naman ako. Para may ulo ko, laging lumalaki ulo ko na kaintindi. Iniisip ko ito umaga. Baka ako hindi lang kumakain. Ay baka ako nakukuha na ibang tao. Kung saan dinala. Sa aming pagtansya, ang hinahanap ng mag-asawa na si Armando at ang ampon ni Liberty na si Lolo Oo, iisa. Kaya naman para matuldukan na ang impyerno nila, agad naming isinama ang mag-asawa kasama ang isa pa nilang anak na si June at apong si Abel sa aming opisina. Kukumpirmahin muna namin kung ang ipinanawagan nga naming larawan ay ang nawawala nilang anak. Maya-maya lang. Huling nakita noong February 2003, si Lolo Oo. Ayan. Ito na. Niligayaan ako. Siya nga talaga. Gusto niyo po bang makita, nanay? Oo, personal. Sa biyahe, naghihilahan ang kaba at saya sa dibdib ng mag-asawa. Kung siya nga talaga, ako yung naliligayahan ng parang papasalamat ako sa Panginoon Diyos na kikita kami. Maya-maya pa, narating na nila ang bahay ni Liberty. Meron na ako itatanong kasi hinahanap ko ang tagal na nawawala yun. Opo. Nakikita ko po siya eh. Alaga ko po ito, pinapakain ko po siya. Doon po sa sa malayo-layo po dito eh. Kasi nalulungkot din po ako kasi sabi ko nga sa kanya ay maulan, baka ako nabasa. No. Sabi ko, puntahan ko muna, silipin ko. Samahan ko po kayo. Nung mga oras na yon, nililibang ni Lolo Oo ang kanyang sarili sa pagtingin sa mga sasakyan sa kalsada. Ilang sandali lang, ang katapusan ng 6 na buwan ng tila walang hanggang kalungkutan. Si Armando, waring hindi na nakilala ang mga taong kaharap niya. Tatayan? Bakit? Bakit, tatay? Nagtampo ka sa amin? Ha? Nagtampo ka sa amin? Tatay? Ang laki na rin pinay. Uy, na ikaw? Sama ka kay nanay, ha? Tama ka na sa amin, ha? Malaking pasasalamat ko sa iyo. Si Lola Emiliana naman, mainit na yakap na lang ang iginante sa pinagkakautangan nila ng loob. Bali po, ganyan talaga. Alam mo, hinanap ko kayo para naman ano siya kasi naawa na ako. Alam mo, nung bandang wagpas ko, talagang Hinahanap niya talaga. hinahanap naman namin talaga eh. Ang alam ko lang, Diyos ko, sana ginawa mo na ng paraan noon. Para kaya nung naghahanap din akong kadamay ba yung makatulong sa akin. Wala rin naman kasi makatulong sa akin, tapos nag-iisa lang ako. Si Liberty, nakahinga na ng maluwag ngayong kapiling na ni Armando ang kanyang pamilya. Ako talagang malaking pasalamat ko kasi hindi naman sa nawalan ako ng problema na para sa kanya. Ang gusto ko lang talaga siya maibalik siya sa pamilya niya. Eh, pag mayroon pa naman akong ibigay sa akin si Lord na obligasyon na gano'n, hindi ko pa rin yan tatalikuran, di ba? Oo, tuwa ako siyempre. Tsaka, Diyos ko, naiiyak ako kahit hindi ko siya kaano-ano, di ba? Nakita niyo naman, tears of joy. Sa
araw na ito, hindi na kailangan pang matulog ni Armando sa malamig na simento. Hindi na rin niya kailangan pang pagtiyagaan ang mga gulagulanit niyang mga kasuotan. Sa puntong ito, handa na niyang kalimutan ang dilim na kanyang pinagdaanan. At harapin ang bagong umaga na puno ng pag-asa, kapiling ang tunay niyang pamilya. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang